Welcome to the New Year of Blessing. Meron pa akong pakitain na ngayon pong 2025 magkakaroon po ng tsunami. Tsunami ng pagpapala. Amen! Glory to God! Magkakaroon po ng tornado! Tornado prosperity! Amen! Doon sa hindi naniniwala, bahala kayo. Baka totoong tsunami ito. Joke lang. Kumusta kayo? Si Mary Jane, si Mary Ann, good to see you. Yung kambal nandito. Okay. Amen? Okay. Meron akong nabasa nung unang matagal na naging mindset ko na ang sabi doon, yung iyong panglabas na buhay ay bunga ng pangloob na buhay. Kung ano yung loob, yun ang labas. Kung ano yung nakikita sa labas, yun ang meron sa loob. Huwag po kayong pupunta sa yung vending machine ng kape, may tsokolate, may Americano, may cappuccino. Pag nilagay mo yung doon ang gusto mo cappuccino, at ang pinindot mo ay tsokolate, hindi lalabas cappuccino kasi yun ang pinindot mo eh. At kapag pinindot mo yung cappuccino at walang lumabas, ibig sabihin, walang cappuccino sa loob. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka makakakuha ng cappuccino. Huwag niyong utusan ng inyong anak na ibigin ang Diyos, wala naman ang Diyos sa buhay nila. Hindi nila kayang gawin yun. Dapat nasa loob ang Diyos para lumabas ang Diyos at makita ang Diyos sa pagkatao niya at paggawa niya mga bagay tungkol sa Diyos. Tama? So yung pong aking introduction ay tungkol po yun sa prosperity actually. Yun po yung mga bagay na babagutin ko sa mga darating na araw. Okay. Parang ganito po yung ibig ko sabihin. Sino sa inyo ang nanalamin ka, pero nagulat ka, hindi mukha mo ang nakita mo? Nangyari po yung minsan. Nangyari po sa Baguio, yung may mirror tapos. Oo, nangyari yung kay Sare. Babaeng nakaputi. Tumingin siya sa salamin, iba nga niyang nakita. Babaeng nakaputi. Babaeng nakaputi. Babaeng nakaputi. Sabi niya, pumuti ako. Normally po, pag nagsalamin ka, ano makikita mo? Mukha mo, di ba? Natakot ka? Sa mukha mo. Kaya pala simula hindi ka nagsasalamin. Okay. Bihira ang mangyari yun. Nagsalamin ka, iba nakita mo. Normally, pag nagsasalamin ka, ang nakikita mo, sarili mo. At wala nagsasalamin, na matanda ka na, nakita mo bata sa salamin. Ang tawag ko doon, ilusyon. Ibig sabihin po noon, yung salamin, yun ang katawan. Okay? At yung pangloob, yun po yung pisikal. Pag nanalamin ka, yun ay resulta ng loob. Kaya yung katawan natin, yun po ay bunga ng nasa loob. Kung ano ka sa labas, yun ka sa loob. Nakuha po yung point? Okay. So yun po yung point niyan. Anong kinalaman niyan sa prosperity? Okay, so may kinalaman po yan sa prosperity. Tsaka pala, salamat sa Panginoon, bagamat wala si Kevin, wala si Joanna, meron po siyang karamdaman. Si Marco, alam ko, nagpaalam po yun mag-leave. Okay? For 1 month. Ibig sabihin noon, ang mga kasamahan niya ay mag-leave din ng 1 month. Yung walang capacity pumunta rito at naway makarating naman sila within that month. No? So, mamimiss namin kayo. At salamat sa Panginoon na meron ang galing ng ating mga musician. No? Perfect ang timing. Yung drummer natin, yung ating may flute pa kanina, di ba? Pero salamat yung ating mga singer, di ba?
Hindi ko alam na si Jay ay gaganda ang boses na ganun kaganda. Nagmanang-manang kay Lerma. Nanay hindi. Si Melvin wala. Si Narisa, ako manang-manang kay Tikboy. Tikboy. Kay Betong pala, napagkakamalang ko doon. Di ba? Alam niyo, ako ay kakumpante po ako pag nawala po pag si Jaya po at si Narisa ay nag-leave at wala po talagang haawin. Si Kevin, papapil na ko yan. Andiyan po naman si Yana eh. Si Yana is sa magandang boses natin. Di ba? Okay. So, nakakatuwa na tayo ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon for the 2025. At nandiyan kayo. At nandito ako. Amen? Pero yung damit ni Ninang Base, pampas ko pa rin, hindi pa makamukod sa dulo. Oo nga, may binigay na inabot pa eh. Malayo mga narating ng mga pinilagay natin, mga pera-pera eh. May sobra pa. Okay, so 1, 2, 11 quarter na. Okay? So, ang ating pong message ngayon para po sa taong ito, sa unang-unang taon, na madalas po nagiging topic. Normally po yan, may halong fasting, di ba? Pero ngayon po, feasting muna tayo muli. Okay? So, saka na po yung fasting, individual po yan eh. At alam po meron naman nag-regular fasting. Ora had her fasting 2 and 3. Okay? So kami po habang siya nagpa-fasting, New Year, nasa Pangasinan, nag-feasting kami doon, kina Dennis, kina Alexa. At tanghalian namin, nung binilang ko yung ulam, 6 pa lahat yun. Okay. So, Joshua chapter 1, simulan po natin sa verses 1 to 8. Yan. So, tingnan po natin. Sama po natin yung 1 to 7. Kasi puro 1 to 8 tayo. At inuulit ko po ang isa sa pinakamahalagang talata sa lumang tipan ay Joshua 1:8. Nakapanggigigil po itong talatang ito kasi ito po yung talata na talagang isa sa pinakamahalaga at punong-puno ng aral. Nandito na po yung pinaka-action sa lumang tipan. At maging sa bagong tipan. Mas malalim po ang bagong tipan, ang mga statement dyan sa New Testament about Joshua 1:8. Okay? So Joshua chapter 1, at sabi dito na matapos na mamatay si Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, so ang Diyos po ang nagsasalita, kausap niya po si Joshua. Okay? At ano pong sabi po? Moses, my servant is dead. Patay na si Moses. Tapos na ang 2024. Move on na tayo. Now therefore arise. Mga sibangon kayo. Move on. Go over this Jordan, thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I have set something for you for the 2025. The tsunami of prosperity. The whirlwind of blessing. Yung mga term na yun, galing yung whirlwind sa video mo. Binagdagan ko lang ng tsunami para mas malaman. Verse 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Yun pa yung lupang pangako. Verse 4. From the wilderness of this Lebanon, even to the great river, the river of Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. Verse 5. Ito yung isa sa pinakapangahawakan ko po eh. Nangahawakan niyo po ba to? Kung ito po yung verse niyo, matapang kayo. So, totoo lang. Anong sabi dyan? Sa iyong pagtupad sa kalooban ko, papuntang promised land, walang taong pwedeng humarang sa'yo. There, to stand before thee all the days of your life. Walang magtatagumpay sa'yo. Walang masisiga pa sa'yo. Ate Koy, silerma lang. Kasi man ang nakalagay, human meron. As I was with Moses, so I will be with thee. Pinangahawakan ko po yan.
Kung paano si Moses sinamahan ng Diyos, sinamahan si Joshua, sinamahan si Pastor Noel, sinamahan si Emmy. Sama ba? Okay. I will not fail thee nor forsake thee. Ang ganda po nung awit kanina, hindi mo kami pinabayaan. Walang oras na pinabayaan mo kami. Mula na hanggang ngayon. Okay. You made me to shed tears while you were singing, meditating upon the message of the song. Verse 6, be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear to their fathers to give them. Verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. So ito po yung, nagsimula na po yung verse 8. Nagagawin mo lamang ang mga pinagagawa ko sa ngayon sa kautusan which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Nandito po ang sikreto ng prosperity. Anong susi ng prosperity? Pakisigaw dyan sa likod dahil yung mamang nakasalamin, yung mukhang hapon. Pagsunod. Pagsunod sa asawa. O pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa anak. Pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos, iniutos ng Panginoon through Moses. Okay? Para magkaroon ka ng kasaganaan. Finally, verse 8. Sino po ang nakaka-memorize na ng verse 8? Pakitaas po ang paa. Kasi dati kamay ho eh, ngayon paa naman. Dati po ang nakaka-memorize niyan? 3. 4. May kumindat, pang 5 ka. 6. Si Saren, ayaw mo taas na kamay, low profile niya, pero memorize niya. Ha? Tagalog nga. Okay lang, Tagalog. Di ba? Simula po nung ma-encounter ko to, di ko po malilimutan, bago po akong Kristiyano noon. Sa Cebu, in-invite po ako sa isang church, ng isang kasama ko po sa Bible study sa school. Meron po kaming Bible study sa mga schools, sa school na pinapasok ako. Doon po ako nakakilala kay Lord when I was in college. Normally, umatin po ko sa Protestant kasi yun po yung background namin, Protestant. Yung aatin ka lang, wala nag-i-entertain sa'yo kasi malaking church. Hanggang may nakatabi ako, pareho may wala nag-i-entertain, we entertain each other. Hindi ko malilimutan, may kausap ako doon eh. Kami lang dalawa nagkikita rin pagka Sunday ng hapon. Until finally, may nag-invite sa akin matulong ko sa isang church. At meron pong Sunday school. Ang topic po ito. Wow. Do you know what year was that? 1981. Na-encounter ko itong verse na ito, 1981 po. Minemorize ko na po yung 1981. Kung niyo mong titingnan, ang mga nagawa ko sa buhay ko, ang mga tumanggap sa Panginoon, na-involve po ako sa mga open-air evangelism. Open-air. Pag sinabing open-air, may mga stage, may mga patatanggapin sa Panginoon, mga tumata sa kamay, film showing activity, marami na pong tumanggap sa Lord. Ang life of grace nag-expand into 4. Pero nangawala po yung 3, balik po tayo sa 1. Pero marami na pong ginawa Panginoon sa buhay ko. Financially, madami na pong dumaan, nakapirahan sa buhay ko. But the Lord submitted me to, the Lord allowed me to go through, deep management story. Sa totoo lang, hindi ako ganun ka-comfortable mag-topic about prosperity. That's not comfortable. But I know deep within my heart, I am a prosperous person. And there will be a tsunami of blessing. Financially, not only spiritual, tapos na ho yan eh. Okay? So Joshua 1:8 has been a verse of mine. At nung nagpapasok ako, napalitan po yan ng Genesis chapter 12, nung tinawag po si Abraham ng Panginoon. Lahat ng pangako ng Panginoon kay Abraham ay pangako para sa'yo
Kasi tayo po'y kabilang sa seed ni Abraham in the book of Galatians. Pagpapalain kita at magiging pagpapala kahit po ang kalooban ng Diyos sa atin. Hindi lamang pinagpapala, tayo ay dapat maging pagpapala. So let's go sabihin sa inyo, first point ko po about prosperity in this verse. The institution of prosperity. The word institution, hindi naman po sa dictionary, is it has established something, no? Na-establish sa pamamagitan ng power. Prosperity is something that God instituted on the planet Earth. In the Garden of Eden. God is a God of prosperity. He established prosperity on the planet Earth. Kaya pag sinabi natin Diyos ang pinag-uusapan, it is always connected, interrelated, and connected with prosperity. Because God is a God of prosperity. Kaya if you are naming the name of Christ, there must be prosperity demonstrated in your life and in my life. Oo, inaalaw ng Panginoon ng poverty, minsan-minsan. Di ba? But it is inconsistent. Uulitin ko. It is inconsistent that you believe in God and that you have God and you are miserable and poor person. Tama. So pag sinabing ikaw ay may Diyos, ikaw ay prosperous. Ano yan? Naniniwala ka ba doon? Prosperity is your portion. It is your portion because God is your portion. He is a God of prosperity. Sino naniniwala doon? O kundi lang kayo. Marami pa ko kumbinsin dito. Pangalawang point po, the impediment to prosperity or the obstruction. Kasi alam naman natin na kahit ang God is a God of prosperity, ang daming Christians na naniniwala dyan. Pero ang dami pa rin Christians ngayon na hindi po nararanasan ang tunay na diwa ng prosperity. Magbibigay po ako ng 6 na dahilan. Bakit? And then finally, I will go to the last point, the instruction. Ang outline ko early dapat ay puro letter I. The institution of prosperity, God instituted, God established it. It established for His people. It's established in the heaven. It is established in paradise. It is an institution created by God. Okay? Known in the scripture, known in the world. Nung pinapakita po ni Netanyahu ang mapa ng Israel na napakaliit compared sa neighboring countries na malalaki na mga Muslim countries, ang liit lang po nila, but they dominate Middle East. Okay? Because Israel is a land of prosperity. It's a land flowing with milk and honey. Yun po yung ating subject na sinatawag na success. The impediment, ang ibig sabihin po ng prosperity po sa verse na ito, thou shalt make thy way prosperous. Magkaiba po yung prosperous at yung pong success dito. So prosperity is a way of life, victory. Success is an attainment to a goal. Okay? Pag nakuha mo yung promised land, yes! Success. But prosperity is a way of life. At sinabi mo dito, prosperity, you will make your way. It is you who will make the way. Because God gave you already the steps, the materials, all the necessary ingredients. Guaranteed by His presence. I will be with you. Now in the New Testament, God is not with us. God is in us. Emmanuel, God was with the world. God was with Israel during the time of Jesus Christ. But when Christ resurrected and went up to heaven, and the Holy Spirit came, and that Jesus Christ started to be in His people. Jesus is not with His people. Jesus is in His people as a guarantee of prosperity and success. Kevin, God gave you already the prosperity. And you have to make your way prosperous. Sa totoo lang, we are not to ask from God, Lord, make me prosperous. Sabi ng Panginoon,
prosperous kayo, nangingi ka pa ng prosperity. Ipamuhay mo. Lakaran mo na lang yan. Okay na? May Jesus ba kayo? Mary at Mary Jane? Amen? Ligtas na ba kayo? Amen. Okay. So yung prosperity, lalakaran na lang natin. Okay? Ito yung 6 na impediments na gusto kong banggitin. 6 na impediments. Okay, number 1. Commonly po, pag sinabi nating prosperity at naghihirap po ang tao, sangayon po sa Judges chapter 6. Tingnan po natin. Ang bansang Israel ay napailalim po sa kapangyarihan ng mga Midianites. Okay, Judges chapter 6 verse 6. At gusto kong tingnan niyo ang word na impoverished. And Israel was greatly impoverished. Nagkaroon po ng taghirap, kasalatan. Okay? Dahil sa mga Midianites, pero hindi po talaga Midianites ang dahilan. Ang Midianites ay ginamit lamang ng Panginoon. Ang pinaka-problema po nila is in verse 10. Move on to verse 10. And said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of Amorites, in whose land ye dwell. But ye have not obeyed my voice. Kaya kayo nagkaroon ng impoverished life. It's because of your what? Number 1 po ng sanhi po ng kahirapan, even financially, is our stubbornness or our disobedience. Kaya atin pong titingnan saan po ba tayo nagdi-disobey kung tayo po ay nakakaranas ng kahirapan. Okay? Titignan po natin. Kasi institution na po yung prosperity. Bakit tayo nakakaranas ng kahirapan? Ano po ba meron? Ngayon, ikaw naman yung sumusunod sa Panginoon, pangalawang dahilan. Okay? Ang sabi po ng Proverbs 20:21. So number 1 is sin-related or disobedience. Tama ba itong binabasa ko? 21:20. Balitan rin natin. Pag hindi pa yan, ayaw ko na. 21:20. Yan, ito po yung gusto ko sabihin. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. But the foolish man spendeth it up. Mismanagement. Foolish way of spending. Hello? Foolish way of spending. Walang budget, walang goal setting sa finances. Nasasayang. Alam po natin, ang kwento ng si Kristo po ay nagpakain ng 5,000 katao, excluding children and women. May mga natira. Hindi po sinabi ng Panginoon, iwanan niyo mga natira, mamaya maghihimala uli ako, tako naman ng Diyos eh. Ano sabi ng Panginoon? Ipunin ang natira, let nothing be wasted. So ayaw ng Panginoon na nasasayang ang kanyang resources. Kaya po isa po sa naglinis po ako ng rent at marami po mga pagkain na hindi na po pwedeng kainin na naitapon po ng mga tira. Ako'y nalulungkot. Kaya sisikapin po namin sa bahay na yung pong tira kagabi, kung may natira man, sisikapin kainin. Mamaya. Nangihinayang ako. Oo. Di ba? Pag naalala ko po yung mga tinatapong kong pagkain minsan, tapos naalala ko yung mga mahihirap na nasa Forbes Park. Forbes Park, gilid ba? Sa gilid. Di ba? Ang dami hindi kumakain. Di ba? Alam mo, pilitin mong kainin, masisiraan dyan mo kasi natagal ang sarap. Okay? Kaya sikapin po natin ang mga tira, sikapin po natin kainin. Huwag kaya tayo magluto muna. Okay? So ayaw ng Panginoon na may mismanagement ka. Okay? Kung hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon sa 1,000, paano kung bibigyan ng 10,000? Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon sa 100,000, paano kung bibigyan ng 1,000,000? Ganda lang po kasi yun. Di ba? Isang dahilan kung ba't di ka binibigyan ng Panginoon maraming pera kasi maraming kang bibigyan, hindi dapat bigyan masisira ang buhay. Kung mismanage po yung pera. Ano yung una? Sin-related. Pangalawa, mismanagement. Wala ka namang mismanagement. Naingat ka ba sa paggastos mo? May kinakailangan kumain sa labas. Hindi mo naman birthday. Saan ka naman birthday? Pagka ka na kain sa labas, mahal ka yan. Kwentahin mo.
Anong binayaran mo? Yung gwardiya, yung kahera, yung aircon. Dahil binabayaran kaya mahal. Hindi kami kakain sa Jollibee na tama na ang 500. I think pwede na pag apat tayo. Normally, di ba? Eh, ano kinain ko? Chicken. Ilang kilong chicken ang 500? 2. Wow, dami pakakainin nun, di ba? Kaya hirap kumain sa labas minsan, eh, no? Tutusan ko 1 week na natin alam. Oo nga eh. I-boycott ang Jollibee! KFC tayo! Hindi pala yun. May pinupromote. Pinupromote pala. No? Joke lang po yun, mga taga-Jollibee. Pangatlong dahilan, ba't ka naghihirap? Nasa training ka. Or, parang si Job. Kasi gusto siyang pagpalain ng Panginoon. Di ba? Nang higit pa kaysa dati. Gustong tanggalin ng Panginoon ang dapat niyang tanggalin sa kanyang buhay. Kasi ang mga anak niya sa totoo lang po ay mga pasaway. Kahit siya po'y godly, bakit? Ba't pasaway na naman anak? Araw-araw ba naman nag-o-offer siya ng kanyang mga tupa sa kasalanan ng kanyang mga anak. Ibig sabihin ng kanyang anak talaga medyo may problema. Di ba? So, ang gusto ng Panginoon mag-level up ang kanyang spirituality. Mag-level up siya. Yun po ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. So, inaaral ng Panginoon sa atin sa kahirapan kasi meron siyang ginagawang maganda sa ating buhay. Amen? So, 3 na po. 3 na. Common po yung 3 yun. Saan po kayo doon? Meron ba kayong mismanagement? O meron ka bang hindi ka committed sa Panginoon? O alam mo lang na nasa training ka? Dapat kang matuto, dapat kang lumago. Trial ka lang, period. Alin ka sa 3? Wala pa? O baka sa pang-4 meron ka. Pang-4, hindi mo alam na prosperous ka pala. Uninformed ka. Hindi ka aware na ikay prosperous. Ikaw ba ay aware? Ikaw ba ay informed na prosperous? Ikaw ba bakit sa kamay? Sino informed dito? Wala. Kita niya? 2, 3, 4. Informed ka ba? Or uninformed? Baka uninformed ka. Okay, mamaya malalaman mo yung uninformed na yan. Pangalawa, nalaman ko pero sa Bible lang naman yan, hindi naman yan totoo kasi sila kami mahirap, dapat mahirap lang kami. Unbelief ang tawag doon. Panglima na yun, unbelief. Yung panganim, oo, alam ko, naniniwala talaga ako dyan, pero undecisive or indecisiveness. Complacent ka, hindi mo ginagawa ang dapat. Alin ka doon sa 6? Pakitasin ko sa number 1. Mahirap pamili yung number 1 eh. Ayaw mo kaya sabihin na pasaway ka eh. O pangalawa, mismanagement. Sino nag-mismanage ng fund? Wala. Uy, may malakas loob. Tapos na yung problema mo kasi inamin mo eh. Yung hindi umaamin, magpapatuloy sa problema yan. Mismanagement din. Nakakatuwa naman kayo, di ba? Sino dito may pinagdadaanan lang? Trial. Wala. Sino nga uninformed? Ngayon ko lang nalaman, pastora, uninformed pala ako ha. Prosperous na pala ako. Sino hindi naniniwala talaga, unbelief, kahit alam mo parang ayaw mong tanggapin, informed ka naman. And then lastly, wala kang ginagawa. Alam mo nga, pero wala kang ginagawa. 6 po yun. Okay, tumako po tayo sa last point. Paano ko mararanasan ang prosperity ko? Even financially. O, mapalad itong mga bata na sa likod. Mapalad kayo. Maagin yung matututunan to. No? Nandito si Adrian. Si Andrew ba? Si Ace? Nakukulipis ako dyan eh. Andrew. The word Andrew in the Greek word is man. Andrew. Okay? Andres. Hindi under. Okay? Andrew is a man. Okay? Be a man. Amen? Maliwanag po yung 6? Ayun po yung impediment or obstruction ba't di nararanasan ng tao ang prosperity. Dapat meron kayong pinaglalagyan sa 6. Kung hindi, ibig sabihin noon, wala kang problema. Okay na okay ka.
Sino nakakaranas ng talagang masagana? Huwag ka matakot, walang mamumutang sa'yo. Pastor, hindi ako tumataas kasi naipautang ko na lahat eh. Humble Humble. Okay. Are you ready for the instruction in Joshua 1:8? Okay. Hey, Joshua 1:8. You will make your way prosperous and you will have good success. How? Number 1, let not the book depart. Apart from the book, apart from the Word of God, there is no prosperity and success. Kahit anong galing ng yaman ng mga taong hindi naniniwala sa Biblia, kahit anong gagaling ng kanilang mga nagawa sa mundo, I'm telling you, you're going to hell. You don't believe in God. You don't believe Jesus. Kahit anong talino mo, may takot ka sa puso mo pag namatay ka kasi blanco ka sa future mo. Kaya pinagyayaman mo ang buhay mo sa mundo. Nagpapakayaman ka, takot kang ma-hospital, takot kang tumanda kasi wala kang future. Kay God. This book of the law is the source. The moment you depart from the book of the law, there is no prosperity. You must be loving the Word of God. You don't depart. You must intertwine. Iangkla mo, itali mo, igapos mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Narinig mo ito yan? Maraming na bang memorize sa Bible? Ha? Paturo ka sa katabi mo. Paturo ka. Madali ka na turuan yan. Kasi kunti pa lang din ang alam yan eh. Natutuwa ako sa mga pumuyan na sa akin na nandito sila eh. Sino kaya magpapastor dyan? Wala si Bram Bram. Si Bram Bram. Paglaki ng kunti yan, Lolo, bilang ako ng brum brum. Magbumotor yan. So ang susi po ay salita ng Diyos. Pero hindi po yan ang punto. Kahit may Bible ka, nagbabasa ka ng Bible, okay? At least may Bible ka. Pag hindi nyo ginawa yung susunod na instruction, buti pang wala na lang, hindi rin magagana po yung prosperity sa buhay mo. Ano susunod na instruction? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Anong sunod? But thou shalt meditate. Ang instruction po ng Panginoon is meditate. Kaya ka magme-meditate kasi nagbabasa ka, nagme-memorize ka. Kasi kung wala kang mag-memorize, wala kang i-meditate. Hello? Nais ko sabihin sa inyo, mga kapatid, binanggit ko na itong minsan, ang na-meditate mo, yun lamang ang nadideposito mo sa buhay mo na magkakaroon ng resulta ng prosperity. Ulitin ko mga kapatid, ang meditation ay ang paraan para magdeposito ka sa buhay mo. Okay? Para lumitaw sa pagkatao mo ang prosperity. Kaya ang prosperity mo ay parallel kung gaano ka nagme-meditate ng salita ng Diyos. Yung mga na-memorize mo, yung mga naririnig mo, pag minimeditate mo, yung sa nadideposito, nadadownload sa espiritu mo. Nadadownload sa iyong kaluluwa. At yun po magka-appear saan? Sa iyong katawan. Sa outside life mo. Balikan po natin yung salamin. Yung makikita mo sa lamin o sa katawan mo ay depende doon sa loob. Kung ano yung na-deposito sa loob, yun lamang po ang pwedeng makita sa labas. Yun po yung ibig sabihin ng introduction ko kanina sa salamin. Ganun po kahalaga ang meditation. Kasi ang sabi po doon, thou shalt meditate therein day and night. Ang interpretation ng iba, umaga at gabi. Ang interpretation ko po dyan, all throughout the day.
You are aware of what you believe. You always bring into your consciousness what you believe. Yun po yung ibig sabihin ng day and night. But thou shalt meditate therein day and night. At pagkatapos, that, as a conclusion, therefore, that thou mayest observe to actualize. You will not be able to actualize, to do, to walk on your prosperity if there is no meditation. Sino sa inyo ang masigasig sa pag-meditate or pagda-download sa inyong kaluluwa ng salita ng Diyos? No meditation, no downloading, no manifestation. No prosperity to be magnified, to be seen outside of you. Okay. The word meditation, akin kung tinignan sa salitang Grego, ay katumbas din po ng salitang imagination. Wow. Nagsabi po ako kahapon, I think, na ang salitang imagination may dalawang compartment. Past and present. Kapag nagre-recall ka, ina-imagine mo ang nakaraan. Pero ang tawag po doon, to be specific, is recollection. You are recalling the past. But part of imagination, para sa akin. Pero pag tinignan niyo po sa dictionary, ang word ng imagination is the creation of something that's not yet present. You are creating in your mind an image that's not yet existing. Yun po yung sabihin ng imagination. Meditation is creating something that is not yet existing based on what God said. Example, may bayarin ka ngayong linggong to. Dapat i-create mo sa pananampalataya. Kasi yung i-meditate mo, yun ang pinaniniwalaan mo eh. I-meditate mo na iyong pangangailangan ngayong week na to, mapuprovide. Nag-i-imagine ka na may magdidepositong pera sa account mo, katulad ni Pastor Camille. Sino sa inyo pumila na sa ATM na umaasang may laman? Nangyari po sa akin yung sa totoo lang, hindi ko panigan sa inyo, pero maliit na amount lang. Dinidiscover ko kung sino naglagay. Meron ba dito ng deposito sa account ko na hindi ko alam? Pakisabi lang po. Wala naman? Wala. Na hindi ko alam. Wala pa, di ba? Hinahanap ko kung sino. Wala naman kung nag-appear sa akin. Anyway, that was only 6,000. Hindi ngayon, mystery po sa akin. Hindi po ako pumila para maghanap ng 6,000. Nakita ko lang, 6,000 naman dito sa account. Dapat inform ako. Kagaya pa, hindi ko na-recognize. Hindi ko pa... May pamangkin ako nagpapadala dati, pero hindi naman. Kasi nagpapadala po yun, makikita ko sa aking email. Siguro yun po ay prelude. Sinasanay ko kung tingnan yung 6,000, magiging 6 million. May kaibigan po ako, nung una, yung grupo nila, Colonel Benedicto, Ninabix. Meron siyang kaibigan, Colonel Berdote. Baka nakikinig ko, okay pa ba ngayon? Nakita niya sa kanyang account, 1 billion peso. Matagal na po ito nangyari. Allied Bank before. Ano ba yung Allied Bank ngayon? Wala na, ano? Hindi ko lang kung ano nag-absorb in Allied Bank. Ano yung ginawa nito? Kasi nung tayo nakita niya, sa presensya po, alam ko magpapaling po yun eh. So hindi po siya nasilaw. Ang ginawa niya, nag-report sa Allied Bank, bakit may 1 million sa account ko? So hindi po siya nag-withdraw. Matagal niya bago kinumulay, siguro nag-iisip-isip niya. Baka biglang mawawala, o baka nagkamali lang, hindi po nawawala. Tumagal po yun, saka siya nag-complain. Ang kanyang alam, kinuha na rin ng taga-bangko ang piyano.
So nangyari po na may naliligaw na 1 billion sa account natin. Naalala ko po yung, naliligaw kayo kayang pera ng 6 billion. Oh, 6 billion. 6,000 pa lang pala. Billion na kagad ang sinabi ko eh, no? So, nangyari po sa akin yan, hindi ko alam, still anonymous, na 6,000 pesos. Kaya ako po sinasabi po sa inyo yan, kasi 6,000 pa lang, pag 6 million na po yan, tahimik na ho ako yan. Lalo kay Kevin, pag nalaman ni Kevin yan eh. Kasi si Kevin, ano yan eh? Oo. Ganyan lang yan, pero pag may nalaman niya sikreto, joke lang. Tuwa mga alam ko dyan kasi ngingiti lang daw yan si Kevin. Ngingiti lang. Okay. Prosperity. Balikan po natin. Kung hindi po kayo doon sa anim, o yung sa pang-apat, uninformed, gusto kong liwanagin po yung informasyon tungkol dyan. Okay. Binagay ko kanina na parang I'm not that comfortable in talking about prosperity. Ang nagpapalas ko ng loob ko tungkol dyan kasi ito nga ang pinaniniwalaan eh. At naniniwala ako na yun po ito sa buhay ko. At magkakaroon po yan ng manifestasyon in the year 2025. The tsunami of blessing. The word imagination and meditation, hindi ka pwede nagme-meditate tapos ang iniisip mo yung word of prosperity lang. P-R-O-S. P-E-R-T-Y, prosperity. P-R-O, prosperity, prosperity. Hindi pwede mo lang imagination. Ano ba yung about prosperity? Okay? Pag sinabi natin kotse, alam ang iniisip mo, C-A-R. Yun ba yun? Pag sinabi meditate, you're imagining something. At meron akong bilangkaya ito, so matang ang success principle ko, imagined success is equals to actual success. Ganun po kahalaga po yung imagination. That's biblical. Kung ano yung iniisip mo yung ka. Proverbs 23:7. As a man imagined himself, so is he. Tama ba ako? Yeah. For as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung imagination mo sa heart mo, yung ka. Okay, so tingnan po natin ang power ng imagination, ha? Tingnan po natin, ha? Bakit po ginunaw ng Panginoon ang mundo panahon ni Noah? Bakit po? Ha? Alam niyo ang sagot? Genesis 6:6 or 6:5. Sorry. Genesis 6:5. Andyan po yung sagot. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. They were into creating evil in their minds. Mga kalalakihan nandito, una sa lahat, James, binata ka, ikaw nandito. Sino pa binata nandito? James lang? Ay, si JB pala. Oo nga pala. Amen. Bakit ka na kasi mamot? Sinabihan kang binata ka, JB eh. Tingnan mo nga sa mo sa likod mo. Umiti ka naman. Dinidilit ni JB. Dinidilit. Binata na si Adrian. Si Andrew, binata ka na. Ay, si Daniel pala sa likod. Si Daniel, oo. Si Tikboy, mukhang binata lang yan. Pero binat na yan. Alam niyo po, mas imaginative ang mga lalaki kasi kaya inaanas ko yung mga lalaki nandito. Mas imaginative sila. Mas emotional ang mga babae. Tama, Mewa? Emotional, no? Oo, nakawala rin ako. Ang mga lalaki, ang mga babae, madaling umiyak. Ang mga lalaki, hindi. Pusong bato. De La Rosa.
So nakita niyo po, ang ginajudge ng Panginoon kaya gugunawin ng mundo, imagination, evil na. Ang laman ng utak ng mga tao, kasalanan, they imagine. We are judged with what we think. Hello? We are judged what we think. Okay. Alam niyo po ba kung bakit winasak ng Panginoon ang lingwahe ng tao kada iba't ibang salita? Ha? Anong pinakamahirap na lingwahe intindihin? Japanese, Chinese, Korean, parang pare-pareho sila eh. Alam niyo po ba kung bakit binasak ng Panginoon ang ating lingwahe? Bakit ay iba't ibang lingwahe? Saan po nanggaling yan? Ha? Sa Tower of Babel. Bakit po? Ano nangyari sa Tower of Babel? Pataasan. Okay, ang pinakakasalanan po doon, katulad po ng kasalanan sa Genesis chapter 6. The imagination. Tingnan po natin. Genesis chapter 11 verse 12. Genesis 11:12. Genesis 11. Teka, I'm sorry. 11:6. Ito, verse 6. Tama. Ito ngayon. Sorry. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. They were imagining something against God sa pagtatayo ng Tower of Babel. Ganun po ka-powerful ang imagination. Meron pong kasabihan na what your mind can conceive, your body can achieve. Ulitin ko po. Adrian, ulitin mo with me. What your mind can conceive, your body can achieve. Kung ano kaya mong isipin, kaya mong gawin. Imagination is not about something fantasy. Walang pong kinalaman sa fantasy ito. Yung tatanong ko sa building, akala mo si Superman ka, subukan mo mamaya. So it's about creating something out of the materials na meron ka na kaya mong gawin. You will imagine something. Ganun ka-powerful ang mind ng tao. Okay, may have your eyes on me now. Lahat na nakikita niyo sa paligid is a creation of the mind. Yung electric pan, wala naman yung dati. Ang Pilipinas, Apolinario Mabini, dakilang, hindi na alam sa history. Dakilang lumpo, anong binibenta niya? Abanico! Di ba? Oo. Andres Bonifacio. Ang galing! Panahon ni Apolinario Mabini, pamaypay Abanico, walang electric fan. Kaya pag napagod na po yung kamay nung unang panahon sa bag, papaypay ang ginagawa ng tao. Yun, umiiling na lang, ano. Ang galing talaga ni Greta, ako talaga, paano talaga si Cassandra sa'yo? Asa ba si Cassandra? Si James pala. So, ganyan po siyang nagpahangin. Kaya pasensya niyo po kung minsan kung medyo nahihilo yan. Lahat ng lumilipad! Aeroplano, helicopter, jet, lahat ng bagay, mga drones na yan, galing saan? Sa imagination! Lahat ng building, lahat ng bagay na nakikita niyo, microphone ko lahat, relo ko lahat, galing saan? Imagination! Imagination, meditation is a creation, is creating something when you meditate. At kapag salita ng Diyos ang inyong meditate, that something, according to the Word of God, is created in the mind first. Now, by the way, I would like to tell you, may have your attention. Imagination means conception. Sa original na word ng Hebrew.
Doon po nagkakaroon ng pregnancy sa utak bago makita sa katawan. It is secret. Ang pagbubuntis po ay ginagawa sa secret. Katulad din po sa brain, sa secret po ginagawa, nakatago po yan. At mamaya makita ko na lang. Sabi ni Ora ng araw, sanay nahihiyang maglakad sa kalsadang buntis. Dahil na ebidensya na may ginagawa sila sa private life. Tama ba ako? Okay, tama na. Di ba? So yung brain, yun po yung conception. Yung iniisip mo later on, makikita po yun. So ang pinapoint out ko po sa inyo, kapag ikaw ay nag-isip ng success, nag-isip ng prosperity, nag-isip ng mga dakilang bagay na hindi pa nag-i-exist, it will, what? Appear outside of you. So the secret in this verse is what? What is the key to prosperity? Daniel? Meditation. Yun ang gusto ko iuwi niyo sa bahay niyo mamaya. Huwag tumiwanan dito yan. Bitbitin niyo, I will meditate the Word of God. I will start conceiving in the mind by prosperity. Sama-sama po tayong umangat 2025. Na-imagine po nyo na ang Covenant 100 na by this year, 2025? Simulan po natin mag-imagine na nag-worship po tayo 100 Covenant. Sa anniversary po natin. Natutuwa pa ako kay Kevin at simula na po sila mag-Bible study. Yung Bible study ni Marisa po, sa Kalamba, ang dami po nila nakita sa picture, potential na maging church. Pero ang objective namin, mag-grow sila doon, then one day sasama sila dito to worship with us bago mag-create ng church doon sa Kalamba. Sa Quezon City, meron din. Ang daming tumanggap sa Panginoon ito nakaraang Christmas season sa mga Bible studies, soul winning natin. Nag-minister kami doon kina Dennis, may mga tumanggap sa Panginoon doon, lalo yung kanyang uncle na umiiyak pa. Okay? 2023, sa maintenance, may mga tumanggap. Hindi ko alam kung ang iba ay talagang sincere. 24, nasa pa kami ng 24, may gawain kami ng 24. 24, I think, dumalo tayo sa, ay, pa 26, no? Sa hospital. Okay. So, nabalikan po natin ang imagination. Balikan po natin ang salitang imagination and meditation ay pareho. The word imagination is the word to conceive. Conception. The word imagination is also conception. Doon po nagiging pregnant ang isang bagay. Kaya meron po mga preacher, marinig nyo, I am pregnant with something. So meron po silang nabuo sa isip na i-preach, but I'm about to preach this one day. I am pregnant with an idea, with something in my mind, and I want to release it to you one day. So meron pong word na gano'n, I am pregnant with something. Okay? Meron ako na-conceive sa isip ko na gusto mong gawin. Si Dennis, isa po yan sa mahilig magkaroon ng conception sa isip. Pag na-accomplish ang isang bagay, may isipin mo siya, gagawin niya na naman. Okay? Pangarap ni Dennis, sumaliit pa siya, magkaroon siya ng yate o nagkaroon siya ng bangka. Nagkaroon siya ng sariling pispan. Kung hindi siya makahuli doon sa dagat, sa pispan, sigurado makakahuli. Namimito kami, nakahuli po ko ng talakitok. Si Jan, talakitok din, no? Oh. Bangus, ang laki. Hindi pwedeng hindi ka makakahuli sa maghapon doon. Kapag hindi mo makahuli sa penguin, si Dennis, dadahit na lang sa ilalim, hahabulin sa ilalim ng pispan. So mga pangarap po yan, mga nakukonsin po sa ni Dennis yan eh. So, si Dennis kausap niyo, mga planning ang sinasabi niya. Nakukonceive, nag-i-imagine po siya one day, nagaganap naman. Amen, Dennis? Okay. Finally, dapat nung nakita na sa isip mo ang isang bagay, bago mo siya makita sa physical. Ulitin ko. Conception is about seeing something already in the mind before you see it outside of you. Hanggat hindi mo kayang tingnan ang sarili mo na isa kang prosperous person, hindi mo siya marirealize yan. Hanggat di mo nakikita matagumpay ka sa isip mo, sa mata ng pananampalataya, hindi mo mararating
Pag hindi mo kayang tingnan ang sarili mo na isa kang disiplinadong tao, hindi ka magiging disiplinado. Pag hindi mo nakita sa isip mo na banal ka na pala, hindi ka magpapakabanal kasi hindi mo nakikita eh. O ano nakikita mo sa sarili mo ngayon? 2 Kings chapter 6, malapit ako matapos. Kaya galingin nyo namin yung attention. Kasi pag sinabi po ng pastor na, at dito ako magtatapos, bisit natin. Patapos na. Nakakabuhay po yung pag sinabi ng pastor na, at dito ako magtatapos. Sa loob ng isang oras pa. Isang oras pa pala, no? Okay. 2 Kings chapter 6 verse 17. Tingnan po natin. So alam niyo na ba kung bakit tayo ng iba't iba ng language? Sino dito ang maraming alam na salita? Na more than 2? More than 2, ano? Ilonggo, Cebuano, Tagalog, English, 4, no? Karaya 5. Abogit, kadamo man. Melby, ilan ka? English? 5 din. Si Ernie, marunong mag-Chinese yan eh. Ay, si Ernie, di ba? Ernie, paano mo sasabihin sa English ang uncle, where is auntie? Okay na niya? Chong, san si Chang? Si JB yun. Sabi ko sa inyo, si Ernie, mali mag-Chinese yan eh. Ay, meron 4. Si Ola. Okay. Oh. Tagalog, English, speaking tongues, Angelica. Oh, angelic tongues, okay. Si Ola magaling to, no? Paano magaling sa Japanese? Paano mo sasabihin sa Japanese ang maganda? Hindi mo alam? Sino? Yun! Kamukha ko! Eh, paano mo sasabihin ng pangit? Oh, yan. Hindi mo naman gawa ng imagination yan eh, di ba? Kamukha mo, di ba? Mahirap mo itanong yun eh. Ikaw ang babalikan eh, di ba? Traffic sa Japanese. Traffic? Ano? Sige nga. Bumper to bumper. Bumper to bumper. Magaling ka rin si Ilocano eh, no? Ilocano yun eh. Paano mo? Isama din Ano mo? Di ka jajay. Kumakatawa naman. Jai. Let's close in prayer. Kakala ko na tayo ito. Okay, tingnan po natin. Ito po tayo. Tama na po muna yung language na yan. Baka tayo magkaiba na naman tayo dyan. Are you familiar with this? To make the story short, napapaligiran si Elisha gusto arestuhin ng taga-Assyria. Assyria, yun po yung Syria ngayon. Capital ng Syria, Assyria. Okay. Napapaligiran ng maraming sundalo, pumunta po kay Elisha ang kanyang tauhan. Master! Grabe, napapaligiran tayo ng maraming sundalo ng Assyria! Ang sabi ni Elisha, tumigil ka nga dyan. Huwag ka matakot. Mas marami ang nakapaligid sa atin, nakakampi natin kaysa sa kanila. Kaya sabi ng Elisha, and Elisha prayed, Lord, I pray thee open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Nung nag-report sa kanyang young man na alipin, takot na takot. Bakit si Elisha hindi takot? Meron si Elisha nakikita na hindi nakikita ng kanyang tauhan. Nakuha nyo? Pinanalangin niya si Elisha, nandiyan sa likod. Buksan mo ang mata ng pananampalataya ng taong to at binuksan. Palagay nyo kaya takot pa yung kanyang alipin or Elisha or Gehazi ang pangalan nun eh. Palagay nyo, nung nakita niya yung mga sundalo ng dami, natakot pa kaya siya? O nagbago na ang kanyang pananaw? Nagbago na ang kanyang attitude?
Oo nga, no? Hindi ako matatakot. Di ba? Kasi nakita niya, mas marami ang sundalong nakapaligid sa kanila. Bukas ang kanyang mata. Sino sa inyo ngayon na maraming kinatatakutan sa buhay? Meron ba? Kahit hindi pa bukas ang mata mo. Nawa, paglabas mo dito, buksan mo na yung mata mo. Sana makita mo ang dapat na may makita mo sa buhay mo. Anong nakikita mo? Prosperity or poverty in the year 2025? Hindi niyo po kailangan hanapin ang zodiac sign niyo. Hanapin niyo kung anong sign ng Bible sa buhay niyo. Anong pinaka-prospero zodiac sign ngayong taong to? Ano? Sino? Ano daw? Sabi ko na, okay, humanaw eh. Hinuhuli lang kita eh. Naghanap ka eh, no? Ako kasi, water tiger ako eh. Ay, ako din pala. Hindi niyo kailangan magpahula. Alam niyo na kasi ngayon 2025, walang taon na hindi ka blessed. Walang araw na hindi ka blessed. You're always blessed. You're highly favored. Amen? Okay, so, finally po, tingnan po natin sa Judges chapter 6, balikan po natin. Ang book of Judges ay pabalik-balik po sila ng cycle ng poverty and prosperity. Pag sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, famine, di ba? Pag sinabing idolatry, famine. Pag sila'y nagbalik loob sa Diyos, prosperity. Pag nag-Diyos-Diyosan na naman, poverty. Cycle po yan. Sa book of Judges, yun po yung mapapansin. Okay? At nung panahon po ni Judges, si Gideon, okay, hawak po sila ng Midianites. Kalimitan po, Philistine, kasi nasa gilid lang po nilang Philistine eh. Ngayon naman, nandun po sa bandang taas, dito po yung Philistine, nandito po yung Syria, Assyria. Minsan ito po yung kalaban nila. Okay, and Midianites pala ito, Turkey. Okay? Tingnan po natin sa Judges chapter 6, verse 6. So, umiyak po sila sa Panginoon. Dahil sila po ay matindi na pinagdadaanan, yung kanila po mga tanim, sana aanin na sila, dumating po ang mga Midianites, sinamsam po lahat, pati lahat ng kanilang mga cattle, kinuha po muli. Nagtatako na nga po sila eh, noong time na yun eh. Sabi po sa verse 10, nakita po natin ang dahilan na sila po ay hindi sumusunod sa Diyos. Okay. And then, nakita po natin, but you have not obeyed my voice. Matigas kasi yung ulo nyo, kaya yan tuloy, dumaan kayo sa taghirap. Okay? Sa verse 12, ito na po tayo, final na po ito, sa verse 12. And the angel of the Lord appeared unto him. Pag sinabing angel of the Lord, commonly po, ito po yung tumutungkol kay Jesus Christ. Ang tawag po dito ay Christophany, the appearance of Christ in the Old Testament. Ang ginagamit pong term kadalasan ay angel of the Lord. Okay? And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Anong tawag sa kanya ni Lord? Mighty man of valor. Isa kang mighty man. Nagpakita ang Panginoon sa kanya at sinabing, mighty man of valor siya. And then in verse 13, and Gideon said unto him, Oh my Lord, nakita niyo Lord ang tawag niya. If the Lord be with us, why then is all this befallen us? Kung totoong nasa amin ka, kakampi mo kami, ba't pinababayaan mo sa amin mangyari itong ganitong bagay? Eh sinabi na nga niya sa verse 10 eh, kasi matitigas ang mga ulo niyo eh. Di ba? And where be all His miracles, which our fathers told us, taas ang mga himala ng Diyos, ba't di nangyayari sa amin? Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Yan po yung kanyang dialogue, verse 14. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Thou mighty man of valor. Ngayon inuutosan kita. Iligtas mo ang kababayan mo. Nakarating na sa akin ang kanilang iyak at ang pagsisisi. O, tingnan natin ang kanyang reply. Kung ikaw yon, anong reply mo? Yes, Lord! Gagawin ko! Pero siya hindi po. Anong sabi sa verse 15? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel?
Paano ko ililigtas ang Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Hello, may I have your eyes down? Prosperity starts how you look at yourself. Ulitin ko, ang prosperity, ang tagumpay ay nagsisimula kung paano mo nakikita ang sarili mo. Si Gideon, ang tingin niya sa kanyang sarili, paano ko ililigtas itong Israel na ito? Pamilya nga namin, mahirap. So, hindi niya nakikita yung sarili niya kung sino siya. Ang tawag sa kanya ng Lord, mighty man of valor. You are a deliverer. You are a mighty man. You are a powerful person. You are a success. You have the material of star material. You are a successful person. You are a potential to deliver the nation of Israel. Wala eh. So nagdadialog po sila. Sabi po ng sabi po dito sa verse 16. And the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Nakita niyo? Tatalunin mo ang lahat ng kalaban as one man. Wala silang panalo sa iyo. You can kill them all as one man. You are a mighty man of valor. Wow. Nakipag-dial po siya sa verse 17. Ang sabi niya sa verse 17, and he said unto him, if now I have found grace in thy sight, kung totoo yung sinasabi mo, magpakita ka sa akin ng mga signs na totoo nga yung sinasabi mo tungkol sa akin. Hindi pa rin siya naniniwala. The problem of unbelief. The problem of being uninformed. Yun po yung kanyang problema. Walang mismanagement. Wala siyang disobedience. Bansang Israel meron. Okay? Ang problema niya, hindi niya alam kung sino siya. James, kilala mo kung sino ka? Ha? Apo ka ni Greta. Halimbawa po may kausapin sa phone. Di ba? Meron kayong kakilala sa phone. Ang sasabihin ng kakilala mo na nag-uusap kayo, pero hindi pa kayo nagkikita. Madalas lang kayong nag-chat. Di ba? Adrian, mukhang may ka-chat ka. Namiti kayo na. May ka-chat ka ba? Ilang taon na? Okay, palagay natin. Pabayaan mo na lang si Joanna na may ka-chat. Huwag kayong kawa. Pwede bang i-describe mo kung sino ka? Ano ka ba? Ano ka ba? Sino ka ba talaga? I am tall. Kung lalaki ka. Tall. Dark. And never mind. I-describe mo yung panglabas mo, di ba? Yun ang i-describe mo eh. I-describe mo lang sa akin. Ano bang itsura mo? Okay, and then next is, okay, sige, alam ko na, okay. Ano naman yung iyong mga na-accomplish sa life? Ano naman yung mag-describe ka na naman? Ako graduate ng ganito, nagtatrabaho sa ganito, etc., etc. Ang kaya mo i-describe, yung kaya mo lang ipasa sa tao patungkol sa'yo. Pero hindi mo kaya i-describe, ano ba talaga? Sa loob mo. Ngayon, tatanungin kita, ano ka talaga sa loob mo? Kaya mo i-describe? May tinanong po ako, isa po sa mga nagbabible study sa akin, kaya mo bang sabihin tagumpay ka? Hindi po. Kasi maintenance siya, hindi daw. Hindi po ako nagtagumpay. Pinaliwanag ko lang yung sabihin ng tagumpay, bandang dulo. O ano, tagumpay ka? Hindi. Tagumpay na po ako. So ngayon, dapat may magsabi sa'yo kung ano ka, kaya ini-inform kita kung ano ka meron. So this is going to be a series. Let's move on to verse 22. Finally, dito na magtatapos. I would like to end with this. Nung mahamon niya ang Panginoon at nakumbinsi siya, ang sabi niya ay when Gideon perceived na ang kanyang kausap ay angel of the Lord, ang sabi niya, alas! Yes, I know! Lord God! Totoo yung sinabi mo, I'm a mighty man of valor. Oh, i-deliver ko ang Israel, kaya ko na to! Amen?
Nakita niya nakaseven ng sarili, binuksan ng Panginoon niya mga mata kung sino siya. Bukas na ba ang mata mo kung sino ka? Nakita mo na ba kung sino ka sa mata ng Diyos? I will discuss that next time. Pero ngayon pa lang, to summarize, isa kang tao na tumanggap kay Kristo na tinatahanan ng Diyos, ang Diyos na siyang may-ari ng langit at lupa, Diyos na siyang nagsabi, akin ang ginto at pira, ang Diyos na walang hanggan, ang Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay walang katumbas at walang imposible sa Kanya, ang Diyos na siyang nagmamahal, ang Diyos na siyang mapagbiyaya, He is the God of prosperity, and that is in you. How do you look at yourself? Hahanapin mo ba ang kapalaran mo sa zodiac sign? Yun na lang alam mong tinatahanan ka ng Diyos. Ang problema lang sa iyo, inform ka, meron ka pang unbelief. At kung naniniwala ka man, you don't do anything about it. Anong pinakamalaking pera ang tinanggap mo sa buhay mo? Nanalo ka ba sa wedding? Nanalo ka ba sa sugal? Yung retirement mo, nung tinanggap mo na hawakan mo, nakalagay sa bangko, yung commission mong malaki, anong pakiramdam mo? Nag-celebrate ka, di ba? Tuwan-tuwa ka, di ba? Nakakita ba kayo na nananalo sa loto? 1 milyon? Mabuang-buwan eh, di ba? Ang saya, no? Nung sinagot ka ng nililigawan mo, nung naligaw sa'yo ang crush mo, ang saya-saya mo, di ba? Naging masaya ka ba ng higit sa lahat ng bagay na yan nung tinanggap mo ang Panginoon? Masaya ka ba ngayon na alam mo na ang Diyos na sa'yo? Do you really celebrate every day that God is in you, the God of the universe, your Savior, the greatest lover of your soul? We're missing that. Every day in Christianity is a day of celebration of the presence of God. At wala nang hinihintay ka dapat sa buhay mo para sumaya pa nang higit sa kasiyahan mo ngayon. Kapag meron pang mga bagay na hinihintay mo na wala ka at para sumaya ka, nasasabotahe ang Diyos sa buhay mo. Ang gagawin mo ngayon to meditate is to celebrate and imagine the prosperity. Imagine the value that you have in you. More than anything else, more than anybody else. How do you see yourself? Anong sabi ni Gideon? Mahirap lang kami. Hindi ko kayang iligtas ang bansang Israel. Ako? Sino ba ako? Wala akong kwentang tao. Ano? Yung maintain mo sa sarili mo? Insulto yan sa Diyos na nasa sa'yo. Hello? 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 Wala ba akong kausap dyan? Yang Diyos na yan, na ini-imagine mo kung ano siya, yan ang dapat makita sa pagkatao ng betong. Dapat makita ng kabarkada mo yan. Totally dapat wala nang inuman, betong. Totally dapat wala ng chicks. Totally dapat wala ng sugal. Nasasabotahe ang Diyos. Yung bang presensya ko, kulang pa? Ba't kinakailangan pang anak? Mga kabataan, ba't kinakailangan lagi naka-cellphone? Hindi ka ba masaya sa akin? Ba't alukot ba kung wala akong pera? Insultan mo sa akin yan. Pera lang palang katumbas ko sa'yo. Idolatry ang katumbas niyan. Pag meron pa nagpapasaya sa'yo, nang higit sa presensya ng Panginoon, o kung meron mga bagay na nagpapalungkot sa'yo dahil wala ka, ibig sabihin, kulang pa ang Diyos sa'yo. At kapag hindi ang Diyos na naging tunay na kasiyahan mo, contentment mo sa life, nothing can do, nothing can replace. You will remain miserable and poor in this life. Pero ngayon kung naintindihan mo, Kevin, naintindihan mo, Yana, James, kung anong meron ka ngayon, naintindihan mo, bukas na ba ang mata mo kung sino ka sa mata ng Panginoon? Isa ka sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Katulad ni Gideon, wala ka rin kwenta dati, wala siyang kwenta dati, pero ngayon, bukas na kanyang mga mata. Yes, Lord. Nasa akin ka pala, kasama pala ka namin. Nagsimula siyang lumakas sa kanyang loob at napagtagumpayan niya. Nailigtas niya ang buong sambayan ng Israel dahil sa paniniwala niya sa kanyang sarili kung sino siya. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.
habang kayo nakatayo, ang pinaniniwalaan mo, hanggang di mo nakikita, informasyon lang yan. Pero kapag nakikita mo ng pinaniniwalaan mo, na nasa iyo pala ang Diyos, nasa iyo pala ang prosperity, the God of prosperity, mawawala ng fear sa buhay mo. At magiging masaya ka na. Kahit ngayon pa lang na may mga liabilities ka pa, ngayon pa lang na may mga naniningil sa'yo, ngayon pa lang na parang nahihiya ka, hindi ka makakomply sa mga commitment mo, huwag ka magpadala sa circumstansya mo. Finally, gusto ko sabihin sa inyo ito. Next Sunday, I'll be the preacher. Last Sunday, si Brother Ernie. Next Sunday po yung detail nito. Next Sunday. Pero ito sabihin sa inyo mga kapatid. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay nasa iyo? Ang Diyos ay banal? Nung si Moses ay tinawag ng Panginoon sa bundok, ang sabi ng Panginoon, listen carefully, you are listening. Tanggalin mo ang iyong pangyapa. Remove thy sandals, remove thy shoes. For the place where you're standing is a holy ground. What made the place a holy ground? The presence of God. What made you holy person? The presence of the Holy God. Ulitin ko. Do you believe that you are holy, Tikboy? Why? Because you are indwelt by the Holy God and you are sanctified. Kaya ang tawag sa Kristiyano sa Bible ay saint. Do you believe in that? Do you believe that you are holy? You are holy. And the reason why where you're standing right now is a holy ground. Dapat yung bahay nyo ay holy home. Holy house. Because the people dwelling in your house, they're holy people of God. Do you believe in that? Is your house a holy house? Is your home a holy home? Now, if you believe that God is in you, that makes you holy, and the place where you're standing is holy, do you believe that God is a God of prosperity? You are now what? Prosperous. Your home is what? Holy and prosperous. Now, Jaya, pag pumunta ka sa kahit saan ka pumunta, that place became holy. It becomes holy. And it becomes prosperous. You are the one who will dictate your scenario. Kahit saan ka dalahin, dinala ka sa impyerno, that hell where you are brought and confined, that place will become holy because the person staying in that hell is a holy person. At kung nilagay ka sa lugar na mahirap, that circumstance na mga nahihirapan ka, that will be converted into a prosperous place because your presence is there. Now you understand? You dictate your scenario. You dictate your circumstance. Because your place where you're standing is your territory. That is a holy ground. That is a prosperous ground. Amen? There is a tsunami of prosperity. A tsunami of blessing for the year 2025. Say amen if you believe. Amen. Let us pray. Ama namin, maraming salamat po ng aming mga pinag-aaralan at isinisigaw sa pulpitong ito ay nababatay lamang sa inyong mga katotohanan. Napakasarap paglilingin, pagbulay-bulayan ng mga katotohanan at nandun ang buong pag-asa namin na ang aming napuconceive na prosperity ay hindi po ito creation and make-believe. This is the reality of every believer of Jesus Christ. That we are holy and that we are prosperous. It is inconsistent that we are holy people and yet we remain poor and miserable. We reject that. We cancel that. Misery and poverty, we are claiming here together, O God, prosperity for 2025. Prosperity, blessing, and success for 2025. Healing emotionally, psychologically, healing financially. Oh God, let it be manifested in everyone's life. Thank you so much, Lord. We claim this and you are honored and magnified and glorified with this claim, Lord, that we have here in our hearts right here, right now. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.